Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Sec. John Vic Rimulya ng DILG. May pasabog. Bumaliktad na. Pinuri si Sara sa kanyang performance. Hala ka mga kababayan, bakit kay pinuri ni John Vic Rimulya si Sara? Totoo kaya na bumaliktad na ito si John Vic? Nako mga kababayan. Diba nung nakaraan talagang solid Duterte sila. Tapos solid BBM. Ngayon solid Sara na. Nako mga kababayan. Bago natin ipakita yung interview kay Corina Sanchez. Nako po mga kababayan. Talagang no holds bar po itong interview ni Corina kay John Vic. Nagulat si John Vic sa mga tanong. Nako mga kababayan, pakita natin yan after po nito. Nako magugulat kayo dito. Kay General's Viewpoint, meron siyang pasabog. Ipakita natin mamaya yung kay John Vic, yung real na interview para hindi tayo ma-fake news mga kababayan. Ito po ang balita. Bakit kaya anyari? John Vic Rimulya biglang pinuri ngayon si BP Sara. Nako, babaliktad na ito mga kababayan. Mag-aantay BBM na daw. Totoo kaya ito? Panoorin nyo hanggang dulo. Nako po, ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Interview ni Corina Sanchez kay DILG Secretary John Vic Rimulya. So, anong reaksyon ni Secretary John Vic? Nako, grabe. Ano daw? Battle between corrupt versus clean government sa 2028. Battle daw between good and evil. So, sino ang good? Baka sila. Clean sila. Sino ang corrupt? Baka si BP Sara. Ayan mga kababayan. So, sinasabi ni John Vic Rimulya dito, di battle. Digmaan ito ng masasama at mabuti. Parang gustong sabihin ni John Vic Rimulya, sila yung mabuti at si Sara yung masama. Ganun ba yun? Panoorin natin ang interview ni Corina dito. Ito po mga kababayan. Panoorin nyo po. At talagang luluwa ang mata nyo dito. Pati ako nagulat Maka-BBM na ito ay makasara na. Hala ka. Anti-BBM na. Hala ka. Mga kababayan, panoorin nyo po. Magugulat talaga kayo. So, Sec. John Vic, ayan. So we are overtaken by current events. Suddenly, Yes. Vice President Sara Yeah, Duterte I heard. announced officially threw her hat in the ring. Yes. So, siya daw ay tatakbo. So anong inyong reaction dito? It's her day. Let's araw niya to di ba? Let's let her have her day. And, Don't you think it's too early? she's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan Tao rin naman sa dulo ang maghuhusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it, di ba? Let her celebrate it. Okay. Ayan mga kababayan. Nako po, parang sumasang-ayon kay Sara. Nako po, pupurihin niya ito mga kababayan. Ito po. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatakbo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. Ayan mga kababayan. Ang galing daw ng political strategy ni BP Sara. Hangang-hanga itong si John Vic Rimulya. Nako, makasara na siya. Hala ka. Anti-BBM na. Yan. Tuloy pa natin Tuloy natin. Sa dulo ang maghuhusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it, di ba? Let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatakbo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. She's doing it right. Okay. Pero sa politika kasi, hindi 1 plus 1 It's not a linear equation. Marami pang mangyayari dyan. And it's never perfect. So, it's
2.5 years away. So, matagal pa yan. Hindi pa Malayo natin yan. masasabi. Malayo pa. So Malayo do you pa. see a third force? I see a bipolar country. To Oh, ayan mga kababayan, bipolar country. I see a bipolar country. Hala ka, ano kaya ibig sabihin niya? only 2 poles. And I think it'll be a If one. greed does not get, or ambition does not get in the way. I think the people will rationalize it to a one-on-one fight. I think all players in this game gusto nila na the bigger tent wins. So meaning, ang tao pipili, ang inyong prediction, ang tao pipili between admin candidate and Duterte candidate or Duterte Yes. herself. Or Oo. more of good versus evil, corrupt versus clean. O, kita nyo mga kababayan, the battle of corrupt versus clean. The good and the evil. Aba, sino kaya ang the good and the evil? Sino kaya ang tinutukoy ni John B. Rimulya na the good? At sino naman yung mga devil? Mga kababayan, sino kaya? Si Sarang, devil? O yung admin? Hala ka, sino kaya mga kababayan? Panoorin pa natin ha. Ganon? I think so. I think that'll be the choice. Okay. Huh? So, hindi ko natatanungin sa inyo kung sino yung corrupt, sino yung clean. Well, yeah, it's not. It's for the people to Okay. to see. So, are you running for president? Oh, that's Ayun see, na. sabi mo nga siya masyado maaga, tapos ako tatanong mo. Okay. Sabi mo, good political It's her day. strategy. Let her. Oh, sabi mo kasi good political strategy eh. Ngayon, tatanungin ka kung gusto mong tatakbo, sasabi, maaga pa? Hala ka, nasupalpal. Ituloy pa natin, ulitin natin ha. Ito po. So, hindi ko natatanungin sa inyo kung sino yung corrupt, sino yung clean. Well, yeah, it's not. It's for the people to Okay. to see. So, are you running for president? Oh, that's see, sabi mo nga siya masyado maaga, tapos ako tatanong mo. Okay. Sabi mo, good political It's her day. strategy. Let her enjoy her day. Okay. She should be the one being talked about, diba? Let's talk about work. I prefer to work more than to run. Okay. O sige na nga, hindi ko na nga pipilitin. Okay. Dito na tayo kay Mr. Atong Ang. Are you convinced he's still in the Yes. Philippines? Why? Mahirap pagtago. Oh, ayan mga kababayan. So ngayon, punta tayo dito kay General Macañas. Ano masasabi ng isang general na nagsilbi bilang isang sundalong matapang? Hala ka, ito po si General Macañas mga kababayan. Ito. Yeah, there. Announced officially threw her hat in the ring. Yes. So, siya daw ay tatakbo. So, anong inyong reaction dito? It's her day. Let's araw niya to eh. Diba? Let's let her have her day. And, Don't you think it's too early? she's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan eh. Tao rin naman sa dulo ng maghusga kung With a range of up to 1,000 meters, this Ayan mga kababayan, at pakinggan po natin anong masasabi ni General Macanas dito. Ito po. Secretary John Vic. Maganda eh. Magandang pakinggan. Hindi katulad ng yung mga reaksyon ni na Dilima, ano to? Contiveros, yung Makabayan Black, na sagutin niya muna ang mga paratang. Yung confidential man siya bago siya may karapatang tumakbo. Ganon. Eh, sinampahan nyo na nga ng kaso. Di talagang sasagutin niya dyan sa impeachment proceeding sa Kamara. Sasagutin niya talaga. O ayan mga kababayan. So yan ang nabanggit ni General Macanas. So ngayon po, ano naman ang sinasabi ng milyong-milyong mga kababayan natin dito po mga kababayan. Ito po. Dito makikita kung bumoto ang congressman at sumunod sa utos ng mga magnanakaw. Halaka. Kunwari lang yan, si Rimulya, ingat lang, BP Sara, bawi ka sa 2028. Ikulong, dapat ikulong at ibalik ang pera sa kaban ng bayan. Baka sir, bumaliktad na yan. Lumabas na iba. Iniendorso ni BBM, taliwas sa expectation niya na siya ang iendorso. Pupunta daw si BBM kay Lenny
para makipag-usap. Ito rin ang sinabi, mga kababayan, ito rin ang sinabi ni Auntie Claire sa kanyang press con na natulala sa reporter, nasindak ng reporter, na nagulat ba or nasindak si BBM sa pagdeklara ni Sara ng pagkapangulo sa 2028? Nagulat sa Auntie Claire. No. Hindi naman nasindak eh. Mga kababayan, ganun yon. So ngayon, baka yung expectation ni John Vic Rimulya ay magkaiba sa realidad. Dahil ang i-endorso ni BBM, si Lenny. Hala ka, iyak si Rimulya. Mga kababayan, yari na itong komento ha. Huwag nating kalimutan, isa yan sa mga mastermind kaya nasa ICC si PRRD. Sa 2028 na lang natin siya sisingilin. Magtayo tayo ng Crocodile Zoo. Doon ikulong. Hala ka, John Vic Rimulya, no way. Alam naman nating corrupt sila, Rimulya. Hala ka, sabi ni Toriana. Kapal ni, nako po, sabi ni wala lang. Tinik sa lalamunan nila si BP Sara. Ambisyon din nila magpangulo ng bansa. Huwag nang maniwala sa mga hunyang, lalo na sa mga magkapatid. Hala ka. Takot na yarn. Hala ka, mga kababayan ko. Tuloy pa natin to. Oh, anong sabi? It's a bright political strategy yung pag-announce niya before i-deliberate yung impeachment complaint sa Kamara. Oh, ina-acknowledge niya. Ulitin natin na bright. Tama yun. Iyan ang tunay na kalaban. Purihin ang dapat purihin. Oh, kasi nga sila Delima, mga kababayan, ang lagi na lang bukang bibig, confidential fund, panagutin, mas inuuna pa yung kampanya, yung pagdideklara ng pagtakbo kaysa sa harapin ang kaso, mga ganyan. So yan po ang sinasabi nila Hontiveros at Dilima, sila Trillanes, sila Renico. O ano ba sinabi ni Renico? Nagngaw-ngaw sa social media, umiiyak. Ito po, tuloy pa natin. Don't you think it's too early? She's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusgan yan eh. Tao rin naman sa dulo ang maghusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it. Diba? But let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatakbo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. She's doing it. a good political strategy. At least nakita niya. Diba? Nako, sinyales na ng pagbaliktad ito, mga kababayan. Sinyales na. Nalulundag na sa kabila. Susuportahan si Sara. Paano si Lenny? Kung si Ma'am Lenny ang susuportahan ni BBM kasi dadalaw daw si BBM doon. Na pinaayos pa ni BBM ang mga kanal para hindi siya mabaha. Yan ang sabi ng Auntie Claire. Nako po. Matinding sinyales ito ng pagbaliktad ni John Vic. Pati si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List, sabi niya, pamumulitika lang yan. Gusto niyang takutin ang mga kongresista na boboto sa kanyang impeachment. And agree ako. Wala nang pinakamagandang timing na i-announce ni VP Sara ang kanyang kandidatura kundi ngayon. Alam nyo, tama yan mga kababayan. Kung si Tatay Digong nun, last minute, bago mag-eleksyon, si Sara, 2 taon pa bago mag-eleksyon. Kasi nga, binabakbakan na siya mga kababayan ano pa bang gagawin niya? Kaso dito, kaso doon, banat dito, banat doon, dilawan, pinklawan, bobolista, tangalista, dilawantista, pinkilista, tototista. Ano pa bang gagawin ni Sara kung hindi magdeklara ng kandidatura sa pagka-presidente? Lalo na kung sinamahan ni Marcoleta yan. Magdeklara si Marcoleta ng pagka-vice-presidente. Or si Robin Padilla,
malaking usapin niyang dalawang personalidad. Sabi nung iba, abogado na lang. Mas maigi pa ang abogado kasi nakakaintindi ng legalities. Marunong magsalita. Hindi ko inaano si Robin, mga kababayan, pero kung kinakailangan si Marcoleta ang katandem ni Sara. Kasi abogado rin si Sara, kung dalawang abogado, ay yari na, mga kababayan. Diba? Tuloy pa natin. Ito na. Hindi pwedeng next year o ano. The best timing. Believe ako sa kanyang guts. Yung palaban siya eh. Binabato siya ng kung ano-ano. Pwede siyang maglaylo. Total, front runner naman ako eh. Sige lang, pabaya niya. Laylo. Saka na lang siya magano. Kailang hindi. Habang kasagsagan ng bati ko sa kanya, isasalang pa siya sa committee kung ano-ano. Nagsabi na siya, kakandidato ako. Sige, sinong gustong kukontra sa akin? Mag-toast tayo. Kakandidato ako. Ako ang pinakamalakas. Sige, ano ngayon? Ikaw, congressman. Ito, direct message ito sa mga congressman. Sige, i-endorse mo ako. Kailang makakalaban mo ako. Ito ako, tatakbo. Sinong malakas na kandidato ang pwedeng tatalo sa akin? Sige nga, mag-isip ka. Ganon. Nako, mga kababayan, good strategy nga ito. Nasindak ang Kongreso, pati si Tinyo. Dilima, nadulas na sa sobrang takot, napatakbo na. BBM, napaso pa ng kape. Mga kababayan, di ba? Habang nagkakape nung napanood eh. Ano yun? Si si Sara. Tatakbo ng pagka-presidente. Ano nang mangyayari sa akin? Saan tayo magtatago? Saan nyo ako itatago? Sa ilalim ng tunnel? Anti-clear, ready na ang ticket. Pauwi or palabas, papunta ng London. Mga kababayan ko, ano lang masasabi natin dito? O ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. I-comment nyo po anong masasabi nyo. Mga kababayan, magbasa lang tayo ng mga tao na masugid nating taga-subaybay. Baka naman mga kababayan, i-follow nyo ako sa FB. Meron tayong 500,000 followers doon. Magsi-600 na po tayo. Baka naman, okay? Ito po ang mga komento, mga kababayan ko. Watching from Alberta, Canada. Liliana Saibar. Pa-shoutout Lods. Watching from Hong Kong, China. Marilyn Valiente. Aba, ano lupit Gaspar Beltran. Watching from Cebu City. Ayan, mga kababayan, ang daming nagko-komento. Okay po, hanggang dyan na muna ang ating bahagi, mga kababayan. Salamat sa inyong suporta. Mabuhay po.